Grabe itong mga headline ngayon. Kahapon to nangyari eh. March 28, kahapon. Mga OFW sa Qatar timbog dahil sa DDS rally nila. Magra-rally. Humingi ng tulong kay PBBM. Anong nangyari? Rally kayo para kay idolo nyo. Kalaban nga nilang gobyerno. Ngayon, hihingi kayo ng tulong sa gobyerno, PBBM. Ganyan ang palagi. Mahiya naman kayo. Ngayon kapag nakulong kay PBBM lalapit, doon sila lalapit kay Digong. Mga OFW, mahiya naman kayo. Doon kayo lumapit kay Digong kasi yun ang Diyos nyo, yun ang amo nyo, yun ang bossing nyo, yun ang hari nyo, di ba? Yun ang presidente nyo. Kaya doon kayo, for Diyos, for Santo, humingi ng tulong, mahiya naman kayo. Magkaroon kayo ng delikadisa. Ito pa sa Teleradyo Servicio, si Beral Pinoy in Qatar arrested for illegal protest. Sobrang bobobo eh. Mangmang eh. Rally. Pero kahapon daw ito nangyari. Ito naman kay Pablo. Kay Mac Pablo. Di nila alam ang regulasyon sa Qatar. Rally sila doon. Kala mo eh matutulungan sila ni Digong nila. Diyos ko po. Nakakulong na nga ang amo nyo. Ito pa sa ABS-CBN, 17 Pinoy sa Qatar, 17 pala. Na-aristo dahil sa illegal na rally. Ano ko ngayon? Ayan. So, zero remittance kayo for life. Ay, nako. PBBM bangag. Baka hindi nyo alam na kaibigan ng Qatar ang yan, sa pa yan. Bibisita lang ng First Lady sa Qatar. Kinakalaban nyo. Alam nyo matalik na kaibigan ng asawa ni PBBM ang Qatar eh. Pag-repair nitong Pasig River natin. Yung pagpaganda diyan, merong diyan ang Qatar at Dubai. Merong ibinigay. Kaya kaibigan ng gobyerno ang Qatar at Dubai kahit na Saudi. Kaya kayo diyan mga OFW, dapat isigaw nyo mabuhay si PBBM. Yan na. Para kung makulong kayo ay tulungan kayo, di ba? Kung ako si PBBM, hindi ko natulungan yan. Buti nga. Pero mabait ang presidente eh. Sigurado yan, tutulungan pa din yan. Sa Philippines nangyayari ng kalaban, hihingi ng tulong sa kalaban. Ugags eh. Ito pa 17 OFW, inaresto dahil sa Pro Duterte. Walang kaduda-duda, talagang DDS supporters ang mga nakulong na yan. Kaya kung tutulungan niya ni PBBM, ibig sabihin, ay talagang mabait si PBBM, no? Kasi love your enemy. Yun ang sabi ni Jesus, love your enemy. Ginugulo nila ang bansang Qatar. Wala namang kinalaman ng bansang Qatar. Rally sila doon. Mangmang. Ano nga kayo ngayon? Uwi, deport yan. Deportation yung mga yan. Sigurado yan. Qatar pa. Sobrang stricto dyan sa Qatar. Kagaya din sa Dubai. Hindi pwedeng mag-rally. Hindi nila nalalaman. Diyos ko po. Mangmang. PBBM, maligaya ang Diyos para kay PBBM. Believe ako kay PBBM dahil maligaya ang Diyos dyan. Dahil sabi nga ni Jesus, love your enemy. Iyan na. Di ba mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Pinukul ka ng bato, pukulin mo din ng tinapay. Dapat bigyan ng leksyon ng mga yan. Doon sila dapat sumusubra sila eh. Kasi yun ang Diyos nila eh. Yun ang presidente nila. Yun ang hari nila para sa kanila. Ano bang nagawa ni Digong sa mga OFW tapos ganyan ang kanilang pag-ano? Kasi may nalalaman pa kayong 0-0 remittances. Huwag nyo kaming idamay. Kami 2 beses kami magpadala sa isang buwan. Kayo na lang. Ngayon, anong napala nyo dyan? For life. Sa tingin ko, marami talaga sa Bisaya ang supporter. Ang DDS. Pero sa ngayon, marami nang naimasmasan. Ay, nako. Kawawa ang pamilya nyo. Ay, kawawa ang pamilya.
nakikita na nila ang katotohanan. Kayo ang nawalan ng trabaho. Ang Balita kung totoo ba ito. Dito tayo sa iniidolo nyo, serbisyo. nandun, nakaupo sa malamig na kwarto. Kumpletong pagkain, mayaman. Yan. Diyos ko. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para sa Hamunin nyo pang gobyerno. Zero remittances. Una nang nagpaalala ang Embahada sa mga Pilipino sa Qatar na igalang ang mga batas sa mga protesta at pagpapahayag ng saloobin sa politika. Hindi ididetalye ng Embahada kung konektado ang mga pagkilot. Hindi nila ginagalang ang bansang pinuntahan nila eh. Kala nila nasa Pilipinas lang sila. Anytime makapag-rally-rally sila. Diyos ko. Kunting kamali mo lang dyan sa Qatar, kahit saang Middle East ka, yari ka, papauwiin ka. Ganyan katindi ang kanilang ano. Ano ka ngayon? Ano kayo ngayon? Hindi. Zero remittances for life. Bring back home kayo. Wala na. Forever talaga yan. Walang ano, wala nang keme-keme. For life. Wawa ang pamilya. Samantalang pinaglalaban nyo, hindi naman kayo matulungan ngayon. Nakakulong. Sarili niya nga, hindi niya matulungan. Kayo pa kaya? Diyos ko po. Wala talaga. Hindi kayo nag-iisip. Mang bobo. Iniisip nyo eh. Basta nalaan kayo mag ano. Rally-rally. Ang magagawa nyo pa. Wala na. Deport ang bagsak nyo. Wala. Wala ka, hindi kayo nag-iisip eh. Mga pagkilos sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni Pangulong Duterte. Ay talagang konektado yan. Yan ay nangyari noong 28 kahapon. Birthday nga niya eh. Siyempre konektado na yan sa ano, pag rally-rally nila dyan. Ang kanilang hari, ang kanilang minamahal. Ngayon, kung ang Diyos nga hindi kinikilala eh. Kayo pa kaya, kikilalanin kayo. Ngayon, lalo na't may kasalanan kayo dyan. Wala. Kinakalaban nyo si PBBM, may mahiya naman kayo sa balat nyo. Kaya nga. Mga OFW, di ba? Wala na, walang hiya eh. Makapalang mga mukha. Ngayon, pag napauwi yung mga yan, bibigyan pa ng pera ang gobyerno para bigay tulong. Oh, dapat wag nyo nang tanggapin ang ibibigay ng gobyerno sa inyo. Magpakulong na lang din kayo. Dapat. Ididiis kayo. Kaya nga. Sumama na kayong makulong kay Digong. Yan. Correct. Yan ang tama sa inyo na mangyari. Diyos kulong ang ko inyong hari. Kulong ang inyong Diyos. Kulong din kayo. Dahil loyal kayo. Ano ang magawa ni Digong? Daming nalalaman. Zero remittances. Bring back home. Tinutukhang yung mga kamag-anak niya. Diyos ko po. Tapos yun pa rin. Diyos kakalabanin nilang gobyerno. Ano bang mapapala nila dyan sa mga gayaan? Ano bang klaseng utak? Nasa ibang bansa sila para diba? Maghanap buhay para sa pamilya. Hindi yung mag-rally-rally dyan para sa iniidolo nila. Talaga nangyari dito. Dito tayo kay mga mangmang talaga, mga mindset ng ibang Pinoy. Ang Department of Foreign Affairs sa 17 Pilipinong inaresto sa Qatar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Doha, nakadetine ngayon ang mga nasabing Pinoy ay nako, sa pag-organisa ng hindi nakakatawa talaga yung mga yan. Nitong Biyernes, nakikipag-ugnayan sila ang embahada sa mga lokal na otoridad. Pag-ugnayan ng embahada para sa inyo. Dito tulungan din kayo. Naman ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs na dapat iwasan ang paglahok sa mga political rallies. Matitigas nga ang ulo. Bawal ang ganitong uri ng alam nilang bawal. Nasa hindi lang bawal yan. Middle East sila eh. Against the government eh. Wala namang rally-rally dyan sa Qatar, sa Dubai.
Sa PBBM Oman, at walang sa First Lady. rally-rally. Basta Middle Yan ang East. hindi alam ng Nasunod mga sila sa batas. well-tabulated dyan na utak didilis eh. Yung Utak mga bilis, mangmang ang utak eh. DDS. Kaya Mm. magtataka ako eh. Ano bang binigay sa inyo ni Digong at ganyan at ang pagmamahal nyo kay Digong? Mm. Walang naibigay sa inyo eh. Wala. Ikamag-anak nyo nga, tinukhang eh. Yun na. Tapos nakalimutan. Ay sabihin pa nga ni Digong, mahirap kayo, So, maghirap kayo. realize Tapos nyo pinagmumura ngayon, pa. kulungan kayo. At bagalat Hindi ko kasalanan kung mahirap kayo. Yun pa yung sabi niya eh. kulungan Nasaan kayo sa ngayon? Qatar, 17 Pilipinong inaristo. Meron bang Sabi nag-abroad nito, na mga mayaman? babae. Wala. Kaya nga nag-abroad Sa mga babae kayo talaga, dahil May gusto mahirap ang buhay Meron yatang sandabit para sa Digong. pamilya. Hindi yung nag-abroad Kaya kayo ma-realize nyo, para dyan sinutulong mag-rally-rally. Kung Nako. kayo humingi ng tulong sa inyong Diyos-Diyusan, Yun, isa pa yan. di ba? Doon sila hihingi. Ito sa UNTV. Atin to Nako. pakinggan, no? Ito. Naaresto at nadetine ang ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa Diyos pahayag ko na po. inilabas ng Embahada ng Wala. Pilipinas sa Nga nga. Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular Samantalang assistance yung o amo tulong yung sa mga nandun, Pilipino nakakulong na dun sa naroon. dahig. So, ang bait-bait Billionaire. talaga ng ating Daming gobyerno, pera. Eh kayo, presidente nasaan ang natin, pera nyo? tumutulong Mabibigyan po ba yan. kayo? Wala. Kung ako si PBBM, pabayaan ko na yan na mag-himas-himas ng rihas. Yung mga, Para matauhan. Mga yan. Dapat pabayaan niya. Makulong sila dun. Sobrang alipusta nila kay PBBM. Oo, Pinamaliit, inaalipusta sinigaw-sigawan, nila. ang Sinusunog bangag-bangag. nila ang tarpaulin. Ikaw nga, Ginagawa pabayaan nilang ko na yan. kung ano-anong Para katatawanan. doon sila hihingi Diyos ko. kay Digong. Hindi na sila At sila tingnan nahiya. natin kung Walang mayroong connection si ano eh. Digong diyan sa Qatar. Walang aral eh. Parang hindi Grabe nila naman talaga ang Diyos ko. pagka-loyalista nitong mga DDS kay Digong. Di ba? Dapat dito kayo mag-loyal sa presidente natin ngayon dahil siyang may control ng ano ngayon, ng Opo. Pilipinas at ng batas at ng gobyerno. Mga Dapat ugat, ma-realize nyo mga yan. tanga-tanga Kung eh. sinong nakaupo, yun ang respetuhin. Hindi yung nakulong na isang murderer. Ngayon sisisihin nila si PBBM. May ano siya, di ba? Ay, Crime for humanity mga na kaso. didilis. Humanity means Utak marami talaga yan. biya. Ang Isang utak bansa. ay nilalagay sa talampakan eh. Gusto niyang tumbahin lahat. At Diyos ko eh. maiwan lang yung mga kaibigan niya. Naku po. Grabe na ano yun, na mission. Mission ng demonyo, di ba? Mga kababayan. O ito ngayon, anong nangyari? Kulong. Palabasin ba kayo ni Sara Duterte? Ay nako, malabo. Digong Duterte? Ay, sinong Walang tutulong? may tulong sa inyong mga yan. Dahil hanggang salita lang. Tutulong yan si Hindi na sila may PBBM. control ng gobyerno ngayon. Nako. Kaya wala nang kapangyarihan. Yan ang dapat malaman. Wala, hindi sila Hindi sila yan makabalik. nag-iisip eh. Paglabas ng kulungan yan, nakadayapir na yan. Wala. Siguradong kulong eh. Yan na. Grabe. Kinakalaban nila. May kailangan din Ngayon, pala sa itong mga gobyerno. taga-Europe Mhm. na palaging nag-rally-rally diyan sa ICC. Hintayin nilang ganyan din ang Palaging gawin nila yan. Siguradong tignan ko lang. by next month ay bawal nang mag-rally diyan at baka makulong na naman sila. Dahil sa Nako. very offensive sila diyan. Katulad din dito sa Pilipinas, rally ng rally, sigaw ng sigaw. Wala nang magawa eh. Nandun na nga. Ayan na. Eksperto ng analyst, ng politics analyst, lahat nagsabi na hindi na makabalik. Pati si Sara. May nagsabi kipag-ugnayan hindi na ng embahada Yan, pag sinisigaw-sigaw para mo. mabigyan ng tulong. makabalik. Yan Tingnan na. natin na yun ang kasalanan Sabihin niya, nila na papayaran weak leader ang gobyerno. Susunugin ang tarpaulin ni niya. PBBM. Sa langit, huwag magalit. Tatawaging bangag. Ako'y Yan magpaharap ba? na, medyo na- Nahiya naman kayo ako ngayon. Kasi pinuputya nila si BBM, sinisigawan. Diyos ko po. Ang dami niyong sinasabi sa Pangulo. Kumubangag, adik, weak leader. Ang dami niyong pinagsasabi. Ngayon, sino tutulong? Eh, di, gobyerno, ni PBBM. Mga ugag, mangmang kayo. Kapal ng mukha, singkapal ng tsinelas nyo. Diyos ko po.
at kung ano-anong tawag, di ba? Tapos kapag makulong, tatawagin si PBBM. Napakawalang hiya. Walang mga delikadisa. Kung ano ang stand nyo, kung anong panindigan nyo, tumayo kayo ng Hindi dalawang nga paa. sila makatayo sa sariling paa eh. Hihingi ng tulong sa gobyerno eh. Okay, so time for me to go na siguro.